At po ng Matthew chapter 7 po, verse 21, no? Up to verse 23. Matthew chapter 7, verse 21 up to verse 23. Babasahin po ni Brother Eric ang 21, 22 si Termalo, at saka 23 si Nanay Lenny po. Sige, Brother. Matthew chapter 7 verse 21. Sabi po ng salita ng Panginoon, hindi ang bawat isa na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay pagpasok sa kaharian ng langit, kundi siya na gumagawa sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen. Next, Sister Malo, verse 22. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nang bula sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay nakapagpalayas ng mga diablo at sa iyong pangalan ay gumawa ng maraming kamanghamanghang mga gawa. Verse 23 po, 9. At sa gayon ay ipahahayag ko sa kanila, kailanman ay hindi ko kayo nakilala. Lumayo mula sa akin, kayo na gumagawa ng pagsalangsang. Amen. So, tandaan po natin, ang Matthew chapter 7 po, ang nagsasalita po dito ang ating Panginoong Jesucristo, no? Nung siya po ay nangaral at nagbahagi kasama po ang mga apostol during the time, no? At sa verse 21 po, sabi po niya dito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, ang pagkatagalog dyan sa inyo, tsaka dito, meron pong konting pagkakaiba, subalit, kung ating uugatin, parehas lang, no? Yung pagkakatagalog po. Sapagkat ito po kasi ay ang Biblia po ito, no? Diyan naman ay ano pa dyan? Biblia ng Pilipinas po. Pero King James din po yan sa English. Balita ng Diyos para sa Pilipinas. Salita ng Diyos. Dito, pares nila ng King James po siya sa English. Pero sa Tagalog ay merong konting malalim kasi po itong Tagalog ng ang Biblia, no? Kaya dito po tayo mag-aralan po ngayon, mga kapatid, ng ang paksa natin ngayong hapong ito ay ganapin ang kalooban ng Diyos. Ganapin ang kalooban ng Diyos. So dito ay una, makita po natin ang sinabi po ng ating Panginoon, isang mabigat na babala, no? Mula sa Panginoon Jesucristo. Bakit po mabigat na babala? Sapagkat sabi po ni Lord, hindi bawat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Okay, so ibig sabihin talaga hong mabigat po ito. Sinasabi po ni Lord, nakikita po kasi niya na during the time, ay marami hong nagbabanggit sa pangalan ng Panginoon. No? Subalit, ay wala ho silang ginagawa para sa Lord. No? Parang mga nangyayari po yan sa ating paligid po ngayon, no? Kaya dito, ang salita ng Panginoon ay pinaka makapangyarihan, no? Ang salita na Panginoon, no? Kasi ang Panginoon natin, pinaka makapangyarihan po yan. Pag sinabi pinaka makapangyarihan, wala siyang katulad. Right? Sabi po dito, hindi sapat sabihin o banggitin kung walang gawa. So pag sinabi mo na Lord o Panginoon, dapat may kaakibat po yun na gawa. Ginagawa mo ang kalooban po ng ating Panginoon. Okay? Ano pa po? Mga kapatid, hindi lahat na nagpapahayag ay tunay na may pananampalataya. Okay? Ang diablo rin, tumatawag din sa Panginoon. Okay? Nabasa niyo ba sa Biblia? Nang diablo rin, tumatawag sa Lord. No? At maraming mga Escriba at Pariseo na tumatawag din po sa ating Panginoon. Okay? Kaya ang pagsambit na Panginoon ay hindi garantiya ng kaligtasan. So, hindi ho yun garantiya ng kaligtasan. Bakit po? Kaligtasan eternal, bakit po?
Kasi ang kaligtasan, ginawa na po yan ng ating Panginoon. No? Reliyosong pananalita, yung karamihan po ngayon sa mga tao sa ating paligid, ay hindi katumbas ng pusong binago ng Diyos. Hindi po ba, maraming mga tao ngayon, religyoso, dedicated po sila, no? May mga ginagawa sila sa kanilang reliyon, pero hindi po yan, kapatid, ay katumbas na pusong binago ng ating Diyos, no? Hindi po yan, hindi mo masasabi yan na iyan siya ay binago na kasi ang salita niya ay puro reliyosong pananalita, no? Ang pagtawag kay Jesus na Panginoon ay nangahulugan ng pagpapasakop at pagsunod sa kanyang kalooban. Kaya ho, mahalaga ang kalooban po ni Lord na dapat po nating sundin, no? Katulad po nito, ginaganap po natin ang ating fellowship, ang ating Bible study, no? Para po tayo lumakas, sumigla. Ito po ay kalooban po ito ng Diyos. Hindi ko po ito kalooban, no? Kasi kung akin lamang sarili, hindi ko po magagawa ito sapagkat pagka ganitong oras, no? Kung aking sarili lamang, di dapat doon ako sa bahay, higa na lang. Tama po? Bakit pa tayo magpakaganito? Bakit po? Bakit natin to ginagawa? Kasi po, ito ang kalooban ng Diyos. Ito po yung ginagawa natin ngayon. Kalooban po ito ng Diyos, hindi po ito kalooban ng tao. Kaya, ano pa po, marami ang nagsasabi na Panginoon, ngunit hindi gumagawa at sumusunod. Hindi po ba? Totoo po ba yun? No? Maraming nagbabanggit na Panginoon, ngunit hindi gumagawa at hindi sumusunod. No? Kamukha lang po sa nakikita natin sa mga reliyon po ngayon. No? Kahapon, piyesta, di po ba? Ngayon, nag-ano sila? Procession sila, dala-dala ng Diyos po nila. Pero Diyos din po yun ang kanilang tinatawag, binabanggit. Pero ang tanong, totoo po bang Diyos ng Biblia? Hindi po. No? Dapat makita ho natin yan na marami po ang nagsasabi o tumatawag sa Panginoon ngunit hindi gumagawa at sumusunod, no, sa ating Diyos. Kaya dito ay makita ho natin sa Titus chapter 1 verse 16. No? Basahin po natin ang Titus chapter 1 verse 16. No, sabi po dito sa Titus chapter 1 verse 16, sila ay nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. So meron palang taong nagpapanggap, no, nakilala daw nila ang Diyos, di po ba? No? Kaya marami po yan ngayon sa atin pong paligid, no? Nagpapanggap lang po sila, no? Ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibhasay mga malulupit. Tingnan niyo po, no? Meron pala mga taong ganon na nagpapanggap sila na kilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. No? Ibig sabihin, itinatatuan nila, no, ang kalooban ng ating Panginoon. Di po nila sinusunod sa madaling salita. Palibhasay mga malulupit. No, bakit po mga malulupit? Sapagkat hindi po yan magpadaig. Hindi po yang ang gusto niya, yung paniniwala niya sa sarili niya, yun yung masunod, hindi ho yung gusto ng ating Panginoon. No? Tandaan po natin, ang ating paglilingkod dapat gusto ng Diyos. Tama po? Sa kanyang mga salita. No? Hindi dapat gusto natin, mga kapatid, ang paglilingkod, kundi nakaayon, nakabatay sa kalooban po ng ating Panginoon, maging po yung ating pamumuhay. No? Kaya sabi ho dito, ay malulupit, sabi ng Biblia, at mga masuwayin. Tingnan niyo po, at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. No? Mga masuwayin, no? Na mga taong ito na nagpapanggap lamang sila na kilala po nila ang Diyos. Di po ba maraming tao, alas na tao, tanungin mo kung kilala na Diyos. Abay, oo naman. Pag sinabi mo na hindi, magagalit pa sa iyo po yun, nanay, no? No, lahat po na tao yan. Pero, pagka tinignan mo ang ginagawa, angkop po ba doon sa gusto ni Lord? Hindi no? Hindi angkop. Hindi gusto ni Lord, hindi will ni Lord ang ginagawa. Ang ginagawa nila, will nila. Tama? Will ng kanilang laman, will ng kanilang sariling kaisipan, will ng kanilang pamumuhay dito po sa mundo.
Hindi po will po yun ng ating Panginoon. Kaya po, itinatakwil sa bawat gawang mabuti. No? Kaya po ay salamat sa Lord sapagkat tayo po ay hindi tinakwil ng ating Panginoon. So meron pala mga tinakwil, no, ng Panginoon sa bawat mga gawang mabuti. Kaya ho, hindi talaga sila makasumpong ng tama at totoong aral sa ating Panginoon at ang kanilang pamumuhay talaga hong lihis doon sa mga salita po ng ating Diyos. Matthew chapter 15 verse 8 up to verse 9. Basahin po natin. Okay? So Matthew chapter 15 verse 8 up to verse 9. Babasahin po ni Mr. Malo yung verse 8 at sa verse 9 po si Nanay po. Matthew chapter 15 verse 8 up to verse 9. Sige po, Mr. Malo. Ang bayan ito ay lumalapit sa akin sa kanilang bibig at iginagalang ako sa kanilang mga labi. Dapat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Amen. Sige po, si Nanay po, intayin po natin. Sa Matthew po na, chapter 15. Okay. Anong chapter po na? 16. 15 verse 8 po. Dito na. Okay. Dito po. Ayan, 9. Ito po. 9 po. Dapat sa walang kabuluhan sila ay sumasamba sa akin. Na itinuturo bilang mga doktrina ng mga kautusan ng mga tao. Amen. So malinaw po, no? Meron palang mga taong ganon, mga kapatid. No? Malinaw ang sabi po ng ating Panginoon, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Noon pa yan, unang panahon pa, bayang Israel. Hanggang ngayon, sa atin pong paglilingkod na ito, napakarami po, ganon po ang mga ginagawa. Ang bayang ito ay iginagalang ako ng kanilang mga labi. Ibig sabihin, nagbabanggit sila sa pangalan ng Panginoon, ngunit galing lamang sa kanilang labi, sa kanilang bibig, no? Puro yan Panginoon, no? Wala ka ng ibang marinig minsan, kundi Panginoon. Pero ang sabi ni Lord dito, ang sabi pa po dito ng ating Panginoon, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Bakit po malayo ang kanilang puso? Sapagkat hindi ho nila ginagawa yung kalooban po ng ating Panginoon. Kaya malinaw pong sabi po ni Lord sa binasa natin kanina Matthew chapter 7 verse 21 na hindi ang bawat nagsasabi sa akin, sabi ni Lord, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na sa langit. So, malinaw po 'yon, no? Na wag po natin silang gayahin. Manapay tayo ay bagamat ang ating bukang bibig ay Diyos, mahalaga gawin natin yung kalooban ng ating Panginoon. So maraming tao ngayon yan, no? Marami yan, kahit saan ka pumunta ng bahay dyan, no? Tumatawag din yan, ang labi niya, puro Diyos po yan. Pero, pagka ipangaral mo ng katotohanan, tatanggihan na nila. No? Lalo-lalo na pagka yayain mo sa gawain ng Diyos, di ba? Lalo-lalo na pag pangaralan mo ng salita ng Diyos, talaga hong itinatanggi po nila kasi ito nga po ang sinasabi po ng ating Panginoon. Ano pa po sabi? Datapwat walang kabuluhan ang kanilang o ang pagsamba nila sa akin. So meron palang pagsamba na walang kabuluhan. Ano po 'yon? Anong klaseng pagsamba 'yon? Yung pagsamba na gusto lamang niya, hindi gusto ng Diyos. Tama? Kasi po maraming tao na sumasamba sila sa Diyos, sinasabi nila, pero ang kanilang ginagawa ay ang gusto nila. Hindi po ang gusto ng ating Panginoon. Ang tunay na pagsamba ay gusto po ni Lord. No? Ano pong gusto ni Lord? Malinaw po. John chapter 4 verse 23 up to verse 24. No? Ano pong sabi dito? Sa aklat po ng John chapter 4 verse 23 up to verse 24. Basahin po ni Brother Eric sa wikang Tagalog po. No? John chapter 4 verse 23 up to verse 24. Okay? Sino ba ang gusto ni Lord na mananamba? Yan po, makikita po natin. Okay? John Chapter 4, verse 23. Opo, at up to verse 24. Datapwat ang oras ay dumarating at ngayon na nga. Okay. Ang tunay na mga mananamba ay sasambahin
Ama sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang kayo upang sambahin siya. Amen. 24. Ang Diyos ay isang Espiritu, Mhm. at sila na sumasamba sa Kanya ay dapat sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. So ang tanong diyan, may hinahanap ba ang Ama na mananamba? May hinahanap po ba siya? Tama, may hinahanap siya kanina, binanggit ni Brad. May hinahanap siya na mananamba. Anong klaseng mananamba ang gusto po ng ating Ama, ng ating Diyos? Sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Kasi katotohanan dapat. Pag sinabing katotohanan, ibig sabihin, nasa banal na kasulatan. Tama? Pag sinabing katotohanan, ay kalooban ng Diyos dapat ang siya nating sundin sa ating pong pagsamba sa ating Panginoon. Kaya ito po, yung banal na kasulatan, kumpleto po ito mula sa ating pagkatao, mula sa tayo nilalang ng Diyos, hanggang sa tayo mamatay, na kumpleto po ito lahat. Kaya po, dito dapat nating, ito dapat ang ating panghawakan, ito po yung kalooban po no, ng ating Panginoon. Maging po yung mga payo ng Diyos lahat, napakarami pong payo ang ating Panginoon na dapat po nating panghawakan sa atin pong paglilingkod na ito. Kaya nga po, di po ba may mga ano po si Lord sa atin, no? May mga sinasabi siya na mag-ingat tayo. Tama po? May mga sinasabi ba si Lord sa Biblia na mag-ingat tayo? Yes, meron po. No, Colossians chapter 2 verse 8. Okay? No? Colossians chapter 2 verse 8, ano sabi dito? Basahin po natin sa wikang Tagalog, Sister Malo po. Okay? Colossians chapter 2 verse 8. Ano mo, brad? Okay. Sige po. 2:8. Colossians chapter 2 verse 8. Ano po? Opo. Mag-ingat na baka kayo ay mabihag ng sinumang tao sa pamamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang panlilinlang ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. Amen. So, pinapag-ingat po tayo, winawarningan po tayo ni Lord. No? Si Lord po ay hindi nagkulang po sa atin. No, marami po siya mga warning sa atin na katulad po nito sa binasa po Sister Malo na pinapag-ingat po tayo ng ating Panginoon. Bakit po? Kasi po, baka daw merong bumihag sa atin sa pamamagitan ng kanyang filosofiya. No? Alam niyo po ba, maraming filosopong tao ngayon, no? Sa mundong ito. Okay? So, minsan, pagka tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, ay pag may dala tayong Biblia, sabi ng iba, ay baka daw lalagpas na tayo sa langit, no? Ganon ang mga sinasabi ng mga pilosopong tao, no? Kaya ito po, mag-ingat tayo daw, sabi po ni Lord, no? Ibig sabihin, wag tayong sa kanang pag-usig, wag tayong magpadala sa kanila. Manapay, dapat ito po'y gawin natin isang inspirasyon na dapat tayo ay maging matatag sa paglilingkod po sa Lord. At walang kabuluhang panliling lang. So mag-ingat tayo kasi mayroon talagang mga taong maniling lang, no? Na kung saan akala natin ay dumadalo sa church, akala natin tupa, lobo pala. Di po ba? Panliling lang po yun eh. Pandarambong, pandaraya. Kaya pinapag-ingat po tayo mga kapatid, no? Hindi lang po ito naka-address sa mga mananampalataya noong unang panahon sa Colossus, sa church po ng Colossus, maging po sa atin ngayon na mga naglilingkod po sa Lord. Ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan. Yung tradisyon, salit-saling sabi ng mga tao, mag-ingat po tayo, katulad po sa ginagawa nila, mga tradisyon po yan, di po ba? No? Ay kanilang pinoposisyon, di umano ang kanilang Diyos, pero pagka atin titingnan ang banal na kasulatan, hindi pala yan ang tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos, Espiritu at katotohanan, hindi ho ribulto ang tunay na Diyos, mga kapatid. Kaya sabi ni Lord, mag-ingat kayo, no? Yan po kasi mga pasimulang aral yan ng mundo, ng sanlibutan. Hindi po yan aral po ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya dapat tayo sa aral lamang no, ng ating Hesus Kristo. Kaya tuloy,
no? Mabigat ang sinabi ni Lord sa kanila. Ano pong mabigat na sinabi ni Lord sa kanila? Sabi ni Lord, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. No? Hindi lahat. No? So, may mga nakikita tayong hindi dapat na atin pong paniwalaan sa mga tao na nagbabanggit sa pangalan po ng ating Panginoon. Pangalawa, ang katotohanan ng maling katiyakan. No? Akala kasi ng maraming tao, tiyak na yung totoo talaga sila, no? Na totoong Diyos ang kanilang paglingkuran. Pero, pagka titingnan mo sa banal na kasulatan, sa sinasabi ni Lord, hindi pala. Kaya dito po, malinaw, nang sabi po doon ng ating Panginoon, Panginoon, Panginoon. Hindi lahat ang bawat tao na nagsasabi Panginoon, Panginoon. Ang pagiging taos puso ay hindi laging nangangahulugang tama. Tama? Sila ay taimtim, ngunit mali ang mga ginagawa sa pagsunod sa Diyos. Sila po, pagkakitaan mo din yan na taimtim ang kanilang paglilingkod, di umano. No? Pero, hindi nila alam na ang mga ginagawa ng pagsunod sa Diyos ay mali pala, hindi pala tama yung kanilang pagkakilala sa totoo at tunay na Diyos. Okay? So, sisimba niyan sila pag Sunday. Tama? O, nag-aabuloy din po yan, nagbibigay din po yan, nagdo-donate pa nga ng malaki. No? Sa kanilang di umanong gawain. Pero, pagka atin pong titingnan ang mga aral, abay, napakalayo. No? Walang mga katotohanan sinasabi po ng ating Panginoon. Yung panghihingi lamang ng donation, mali po yan eh. Tama po? No? Paghingi sa mga miyembro, sa mga tao, hindi ho dapat na ginagawa po yon ng mga lingkod di umano ng ating Panginoon. So, malinaw po na maraming tao na tumatawag sa Panginoon na akala sa tamang paglilingkod sila, ngunit hindi pala, mga kapatid, hindi pala sila sa totoo at tunay na paglilingkod sa Diyos. So, basahin po natin ang Proverbs chapter 14, no, verse 12. No, basahin po si Agnes sa wikang Tagalog, Proverbs chapter 14, verse 12. Sa lumang tipan po yan, mga kapatid, para po meron tayong ebidensya sa ating pag-aaral. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Amen. No? Meron sa mga tao, sa mata nila, totoo ito. No? Tama ito, matuwid ito. Pero anong sabi ni Lord sa kanila? Ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Ibig sabihin, pag sinabi po dito kamatayan, hindi ho itong physical, kundi napapahamak ka, no? Dito po sa temporal na buhay dito sa mundo. Kasi po mali ang aral, mali po yung pamumuhay na itinuturo po ng maraming mga ngaral po ngayon. Kaya po ang sabi ni Lord sa kanila, sa mga Israelites during the time, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Tingnan niyo po ang mga Israelita during the time, doon po sa disyerto, mga kapatid. Okay? Doon po sa pinangako ni Lord na promised land, ilang araw lang dapat nila lalakarin yon para marating nilang promised land? 3 days lang dapat. Tama po? Pero narating nila ilang years? Ilang years na narating? 40 years. Oh, biro mo, 40 years. Narating nila. Samantalang 3 days lang dapat kanilang lakarin at makarating sila sa promised land kung sila po ay hindi sumusuway sa ating Panginoon. Tama? Kung sila po dapat ay sumunod ng maayos, sumunod na may katotohanan sa kanilang mga buhay sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya ano pa po sabi dito? Romans chapter 10 verse 2. No? Sabi po dito sa Romans chapter 10 verse 2 po. Basahin po natin, mga kapatid, na ang akala nila talaga ay tama na yung kanilang Diyos na pinaglingkuran. Sister Malo, pakibasa po. Sapagkat pinatotohanan ko sa kanila na sila ay may sigasig sa Diyos, dapat hindi ayon sa kaalaman. Amen. No? Masigasig sila sa Diyos.
Pero hindi ayon sa kaalaman ng ating Panginoon. Hindi dahil sa gusto ng Panginoon. Hindi dahil sa will ng ating Panginoon. Okay? Kundi sa kanila lang mismo. So marami po ngayon po yan. No? Kaya po ay tayo ay naniniwala po mga kapatid na ang atin pong tinatahak po ngayon ay ang tunay po na daan ng ating Panginoon. Tama? Pag sinabing daan ng Panginoon, ibig sabihin yung tamang aral. Tama? Yung tamang paglilingkod sa Lord, yung tamang pagsunod sa ating Panginoon. So, malinaw po yan mga minamahal, na maraming tumatawag na Panginoon, Panginoon. Subalit, marami po ang nagkakamali po dito sapagkat ang kanilang mga ginagawa ay hindi po ayon sa kalooban ng ating Diyos. Tandaan po natin, ang ating paksa, ang tunay na kalooban ng Diyos. Ang tunay na kalooban ng Diyos. Number 3 ng ating pag-aral po ngayon, ang tunay na pamantayan. Dapat, yung ating paglilingkod, meron tayong tunay na pamantayan, mga kapatid. Ang paggawa ng kalooban ng Ama, yun po ang ating dapat pamantayan. No? Yan po dapat ang ating batayan, pamantayan, sundin sa ating paglilingkod sa Diyos. Bakit po? Sapagkat ang sabi po dito sa Matthew chapter 7 verse 21, mga kapatid, kundi yaong gumagawa ng kalooban ng aking Ama. Okay? Mahalaga yung gumagawa ng kalooban ng ating Diyos. Gumagawa ng kalooban ng ating Diyos Ama, mga kapatid. So malinaw po yan, no? Dapat doon tayo sa paggawa sa kalooban ng ating Diyos. Ang atin po bang ginagawa ay kalooban po ng Diyos ito? Amen. Amen. Kaya nga po, inuuna natin si Lord eh. Kasi dapat ang sentro ng buhay po natin, yung ating Diyos. Kaya, hindi ka magtataka kung bakit maraming tao ngayon na hirap sa buhay, maraming tao ngayon na talaga hong na pagod na sa buhay. Bakit po? Kasi po, hindi po nila inuuna ang Panginoon. Tama? Okay, maraming tao, gawa na gawa, wala din naman nangyayari. Pagod na sa paggawa, wala din yung nangyayari. Bakit po? Kasi po, hindi prioridad sa buhay po niya ang Diyos. Once na ikaw ay ayaw sumunod sa Panginoon, ibig lamang sabihin po, hindi prioridad sa buhay mo ang Diyos. Kasi kung prioridad sa buhay mo ang Diyos, abay gagawin mo ang kalooban po ng ating Panginoon. Kaya dapat ang sumunod ay ang kalooban ng Diyos. Ang masunod ay ang kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng tao. Tama? Hindi kalooban ng tao masunod, dapat kalooban ng Diyos. No? Kaya sa atin po, naglilingkod lang naman tayo, maglingkod na tayo ng totoong paglilingkod. Tama? Ang kaligtasan ay ayon sa gawa at pasya ng Diyos yan. Mga kapatid. Hindi sa gawa at pasya ng tao. Kaya nga tayo ay gumagawa sapagkat tayo ay niligtas na po ng Diyos. Ito po ang bunga, ito pong ebidensya, mga kapatid, sa ating paglilingkod na ito. Kaya ang tinuro sa atin ng ating Panginoon sa kanyang banal na kasulatan kung paano tayo iniligtas po ng Diyos. Tama? Kaya ang banal na kasulatan ay sinulat po ng Panginoon para malaman natin kung paano tayo iniligtas ng ating Panginoon. Hindi yung sinulat ni Lord para tayo maligtas, hindi ho. Kung paano tayo, kung ano ang ginawa ng Diyos sa ating kaligtasang eternal. So yun po yung totoo. Ano po yun? Ang sabi dito, 2 Thessalonians chapter 2 verse 13, madalas ko po ito binabanggit sa wikang Tagalog, ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, sabi po ni Pablo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula sa ikaliligtas sa pagkabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. So una, ang pagligtas sa atin ng Diyos. Pangalawa, mga kapatid, tayo ay pinabanal ng Espiritu ng Diyos at malinaw, tayo po ngayon ay nananampalataya sa katotohanan ng ating Panginoon. Ang kalooban ng Ama ang sentro
sa buhay po natin. Ibig sabihin, mga salita niya, mga kalooban niya, ang naging sentro dapat, no, ng buhay po natin, mga kapatid. Ano ang kalooban ng Ama? No? Ang kalooban ng Ama, ito pong sinasabi po ni Lord. John chapter 6 verse 39, no? Up to verse 40. Babasahin po ni Brother Eric. No, John chapter 6 verse 39 up to verse 40. Isa po ito sa kalooban po ng Ama. Sinasabi po ng ating Panginoong Kristo. Nung siya po ay nakatawang tao, nung siya po ay nangaral tungkol po sa Diyos Ama, tungkol po sa ating Panginoon. Okay, pakibasa Brad, John chapter 6 verse 39 up to verse 40 po. Okay, Sige so po. John chapter 6, verse 39 to 40. Mhm. At ito ang kalooban ng Ama na nagsugo sa akin, Mhm. na sa lahat ng kanyang naibigay Ibinigay. sa akin ay Yeah. hindi ko dapat maiwala ang Yeah. sinuman, Mhm. kundi dapat ibangon itong muli sa huling araw. 40. At Mhm. ito ang kalooban niya, Mhm. nagsugo sa akin, na ang bawat isa na nakakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya, nawa ay magkaroon ng walang hanggang buhay at ibabangon ko siya sa huling araw. Amen. So malinaw po dito ay atin pong nabasa, kung inyo pong napansin sa wikang English, no? And believeth on Him. Past tense ba yan? Di ba past tense po? Believeth on Him. In the state of believing na sila. No? Pag sinabing in the state of believing ka na, ibig sabihin po, iniligtas ka na ng Ama. Tama? Iniligtas ka na ng Diyos. Binigyan ka na ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi ho dito, malinaw po, at ito ang kalooban ng Ama na nagsugo sa akin. Okay? Na sa lahat na ibinigay niya sa akin, sino yon? Tayo binigay ng Ama kay Kristo. Ay huwag kong iwala ang anuman, kundi ibangon sa huling araw. Ibig sabihin, ay yung ibinigay ng Ama kay Kristo, sino po mga binigay niya? Yung mga hinirang ng Diyos Ama before the foundation of the world, ay kanyang tubusin, at sa pagdating ng araw, ay malinaw na kanya tayong kukunin. Tama? No? Yung tinatawag na second coming of our Lord Jesus Christ. So malinaw po yan, mga kapatid. Kaya po, ay ang tunay na pamantayan ang paggawa ng kalooban ng Ama, katulad po sa ginawa po ng ating Panginoong Heso Kristo. So ganoon din dapat tayo. Kung paano ang ating Heso Kristo ay sumunod sa kalooban ng Ama, tayo din dapat sumunod sa kalooban po ng ating Panginoong Heso Kristo ayon sa sinasabi po ng ating Panginoong Heso Kristo. No? Ano pa po ang kanyang sinabi dito sa mga kapatid? Sa number 4, ang pagsunod bilang katunayan, hindi sanhi. Okay? Ang pagsunod, ito po ay bilang katunayan, hindi sanhi ng pagliligtas ng Diyos sa atin. Kundi ito ay katunayan na tayo ay iniligtas ng Diyos. Ang pagsunod ay bunga ng kaligtasan. Hindi tayo susunod para tayo maligtas, kundi ito ay bunga ng kaligtasan. Tandaan po natin, dalawang klaseng kaligtasan sa banal na kasulatan, no? Maaaring hindi pa natin na alam po yung iba. Meron po tinatawag na eternal salvation. Tama? Yung ating kaligtasan, ang kaligtasan natin, ng ating kaluluwa sa impyerno. That is eternal salvation. Pangalawa, yung temporal salvation. Ano po yon? Yung kaligtasan natin dito sa lupa, sa temporary na buhay po natin ngayon. Saan po tayo maligtas dapat? Palagay mo, Brother Eric, saan tayo dapat maligtas dito sa mundo? Kasi tapos na yung eternal salvation natin. Ang tanong, kailangan pa ba natin ng temporal salvation dito sa lupa? Kailangan natin. Saan tayo maligtas? Maligtas tayo sa mga maling pamumuhay. Tama? Saan pa tayo maligtas? Maligtas tayo saan? Sa mga maling aral. Kaya nga po, binigyan tayo ni Lord ng kanyang mga salita para maligtas tayo sa mga maling aral. Saan pa tayo maligtas? Sa mga aksidente. Tama? Bakit ka nagpipray? Di ba nagpipray tayo, Lord, nawa ay iligtas niyo po ako sa aksidente,
sa masasamang kamay ng mga tao. Tama po? That is temporal salvation. Dito po sa lupa po yan, mga kapatid. Okay? So, iba po ang eternal salvation at saka temporal salvation. Magkaiba po yun. Hindi pwedeng isama po yun. Okay? Ihiwalay po natin. Kaya maraming mga ngaral na nalilito kasi po, ang ginagawa nila, pinagsama na eternal salvation at saka temporal salvation. Kaya tuloy, bottom line, ang kanilang aral, ang kanilang doktrina, gumawa ka lang ng mabuti sa Lord, maliligtas ka na. Hindi po ganon, mga kapatid. Okay? Ang kaligtasang temporal, kaya tayo naglilingkod para maligtas tayo sa kaligtasang temporal. Tama po? Obligado ba maglingkod sa Lord? Yes. Utos po yan ni Lord eh. No? Utos po yan ni Lord na maglingkuran natin siya. No? Sumunod tayo sa Kanya. So, ano pa pong sabi dito mga minamahal? Okay? Hindi tayo naliligtas dahil sa gawa o gusto o desisyon natin. Ang biyaya ng Diyos na sanhi ng ating kaligtasan ay nagbunga ng pananampalataya. Ang pananampalataya ba natin, bunga yan ng pagligtas ng Diyos sa atin? Yes. Fruit nga yan eh. Tama po. No? Malinaw po yan. Galatians chapter 5 verse 22 up to verse 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, no? Meekness, gentleness, ano pa? Ha? Goodness. Pampito yung faith. Pananampalataya. Okay? So malinaw po, no? Kasi hindi pwedeng manampalataya ang tao from the very start of his life o her life na siya ay patay dahil sa kasalanan at pagsuway. Kaya dito ay James chapter 2 verse 18, anong sabi pa po dito? Sa wikang Tagalog, oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. At ako sa pamamagitan ng aking gawa ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Ang tanong, okay, nakikita po ba ang pananampalataya ng isang tao kung wala siyang gawa? Makikita po ba yon? Patay. Patay. Di ba? Hindi makikita. Sabi ng Biblia, patay. If faith without work is dead. So, ibig sabihin, walang makikita sa kanya. Kasi patay po eh. Wala siyang gawa. Kaya sabi ni James, at ako sa pamamagitan ng aking mga gawa, ay ipakita ko sa iyo ang aking pananampalataya. Pagka ba ginagawa ng isang anak ng Diyos ang kanyang pananampalataya, nakikita po ba ang gawa? Okay? Nakikita po ba ang tunay na pananampalataya sa kanya pagka siya ay gumagawa ng kanyang pananampalataya sa Lord? Yes, kasama po ang may gawa. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa harapan ng ating Panginoon. Kaya kailangan meron po tayong gawa. Gawin natin yung parte natin sa Lord. Gawin natin ang ating obligasyon sa ating Panginoon. Lahat tayong mga tao may obligasyon sa Panginoon. Tama? Ang obligasyon po natin ay ang ating paglilingkod, pagsunod sa kalooban po ng ating Diyos. Okay? Malinaw po yon. Now, pangwakas, suriin ang iyong pananampalataya. Nakabatay ba ito kay Kristo o sa sariling haka-haka o gawa? Kasi maraming mga pananampalataya na may ano naman ng tao, no? Mga haka-haka lang, no? O gawa-gawa lang ng tao, hindi yun nakabatay talaga sa ating Paiso Kristo. Ang tunay na mananampalataya ay nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ang tunay pala na mananampalataya ay nagpapasakop po yan sa ating Diyos. No, nagpapasakop sa gawain ng Diyos. Once na ikaw nagpapasakop sa Diyos, matik po yan, nagpapasakop ka rin sa gawain ng Diyos. Nagpapasakop ka sa nais at kalooban po ng ating Panginoon. Hindi naman natin ito gawin kung hindi kalooban ng Diyos eh. Tama po? Bakit ba natin gagawin ito kung hindi kalooban ng Diyos? Okay? Kaya natin ito ginagawa kasi ito kalooban po ng ating Diyos. Ang pagsamba, kalooban ng Diyos. Ang pagbabasa ng salita ng Diyos, kalooban ng Diyos. Ang pananalangin, kalooban po ng Diyos. Tama? Ang pagsasaliksik ng mga aral ng Diyos, kalooban po yan ng Diyos kasi baka tayo madaya, mga kapatid. Okay? Ang tunay na mananampalataya
ay nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Hindi perpektong pagsunod. Tandaan po natin, ang ating pagsunod sa Lord, wala hong perpekto dyan. Tama? Hindi ho tayo perpekto, mga kapatid. Kundi taos-pusong pagpapasakop. Yun pong mahalaga. Yung ating taos-puso. Yung bukal sa puso. Tama? Yung pagsunod galing sa puso sa harapan po ng ating Panginoon. Hindi sa damdamin o naramdaman. Tingnan niyo po, kasi maraming naglilingkod dahil naramdaman niya na ganito. Di ba? Oh, meron nga mga reliyon ngayon nagpatayo na ng simbahan kasi naramdaman ko po na ako ay kinilos ni Lord para magpatayo. O, di ba? So, delikado yung emosyon, delikado yung naramdaman lamang o ang damdamin ng isang tao at ito po hindi nakabatay sa kalooban ng Diyos, sa sinasabi ng Panginoon sa kanya mga salita. Bago tayo magtapos, mga kapatid, ito pong ating conclusion. 2 Corinthians chapter 13, verse 5. No? Ano po ang payo ng ating kapatid na Pablo? Ano po ang payo ng ating Panginoon sa pagitan po ng ating kapatid na Pablo? Na sinabi po niya sa church po ng Corinto. No? Sinabi po niya sa church ng mga taga Corinto po. Okay? 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Pakibasa sa Malo. Siya sa atin ang iyong sarili kung kayo ay nasa pananampalataya. Subukin ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa inyong sarili kung paano si Jesucristo ay nasa inyo? Malibang kayo ay mga itinakwil. Amen. Malinaw, no? So, pinapasiyasat po ni Lord sa pagitan ni Pablo ang ating mga sarili kung tayo po ay nasa pananampalataya. At tandaan po natin, ang tunay na mananampalataya ay may kasamang gawa sa ating Panginoon. So, napag-aralan lang po natin yan ngayon lang. Okay? Kaya po, sabi ni Lord, sa pagitan ni Pablo, sayasatin ang inyong mga sarili. Hindi nyo ba alam na ang Panginoon Kristo ay nasa inyo? Maliban lamang kung kayo ay itinakwil. O tingnan nyo po, may itinatakwil pala si Lord. No, delikado pagka ang anak ng Diyos ay itakwil. Di ba? Bakit sila itakwil? Kasi ayaw maglingkod Ayaw sumunod sa ating Panginoon. Okay? Kaya malinaw po ng ating pag-aaral po ngayon ay ganapin ang kalooban ng Diyos. Kaya ang dahilan kung bakit sila po ay itinatanggi ng Diyos, sabi po dito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Purihin po ang Diyos at nawa pinagpala po tayo ng mga salita ng Diyos at sa Lord ang lahat na karangalan at kaluwalhatian. Tayong lahat po ay